Magandang araw po sa lahat. Ako po si Brigadier General Johnny Macanas, Armed Forces of the Philippines, retired, the Vlogging General. Welcome po sa ating channel. Ang pag-usapan natin sa araw na ito ay kadugtong ng vlog ko kapon tungkol sa tithes and offering. So, una is, ano bang background nitong pagbibigay ng tithes and offering? Okay. Nung Old Testament, meron tayong tinatawag na 12 tribes of Israel, yung anak ni Jacob. So yung 11 tribes, lahat yon mayroong inheritance na bigyan sila ng lupa for them to plant and to have food. Yung isang tribe, yung Levites. Itong Levites, ito yung descendants ni Aaron, wala silang inheritance. Ang trabaho lang ng Levites ng Old Testament is doon lang sa temple worship. Sila ang inatasan ng Diyos para mag-manage sa templo. So hindi sila nagtatanim, wala silang lupa. Kaya ang utos ng Old Testament is for these 11 tribes of Israel, magbigay ng tithes and offering para may makain yung mga Levites. So yun po ang background niyan. So ngayon, kay New Testament naman tayo. So, sino ang ating mga Levites? Yung sinurrender nila ang kanilang ambisyon, buhay, at nag-serve sa Panginoon full-time. Ito ng ating mga pari, mga madre, mga pastors, mga ministro, mga missionaries. Silang mga Levites. So, sila ang nangangailangan ng tithes and offering. Okay, nung Old Testament, itong pagbibigay ng tithes and offering ay compulsory. Kaya mabasa natin sa Malakay chapter 3 verse 8 to 11. Very clear dyan na, will a man rob God? Sabi ng Diyos. Yes, you are robbing me in terms of tithes and offering. Dahil hindi kayo nagbibigay ng tithes and offering, ninanakawan nyo ako, sabi ng Diyos sa mga 11 tribes of Israelites. So, what's the result? Yung hindi nila pagbibigay ng tithes and offering. You are cursed. Natunglo sila sa Bisaya. Nailunod. Ano bang Tagalog ng curse? So, yung mga pananim ng 11 tribes, yung mga hindi nagbibigay, papadalhan sila ng Diyos ng pestilence. Ano yan? Yung mga locust, mga pest and diseases. Kaya, wala silang magandang ani kasi they are not obeying the command of God to give tithes and offerings para may pagkain ng mga Levites. Okay? So, nung una, parang tax nila ito. Kasi ang nag-manage sa affairs of the state of Israel nung una, yung mga Levites, sila yung mag-decide sa mga cases. Kaya yung mga Levites na yun, kailangan nila ng taxes. So, nung una, taxes yan. So, ngayon, sa ating kapanahunan, ako, nung nasa active service pa ako, pag hindi ako magbayad ng tax, naka-retire ba ako ng maayos? Hindi. Kaya sa amin, sa government service, automatic deduction, withholding tax. Wala kaming kawala. Okay. So, negosyante kayo. Hindi ka mag-tax. Ay, di pailan ka ng kaso ng BIR. So, ganyan nung Old Testament, yung tithes, parang tax ng mga 11 tribes para may pagkain ng mga Levites. Okay, so compulsory nung Old Testament. Ngayon, kay New Testament naman tayo. Ano ang tithes and offering? So, medyo controversial topic ito na is it still compulsory for Christians to give tithes and offering? So, ako, I have my own understanding. I-share ko lang yung mga pastors, please, Pastor Jaime Espina, other pastors, please correct me if I'm wrong. Ang naintindihan ko, ngayong New Testament na under grace naman tayo, ang pagbigay ng tithes and offering ay hindi na compulsory na kagaya nung Old Testament. But it does not mean na hindi na tayo magbigay. Sa sinulat ni Apostol Pablo sa mga Christians nung una, sabi niya, you give willingly.
you give with a cheerful heart, magbibigay pa rin. So kahit hindi na compulsory, the more, the more na magbigay kami. So, kami sa pamilya, me and my wife, yung income namin, more than 10% ang tithes namin. Sinubrahan namin. So, meron pang offering. So, pagdating ng pension, mag-withdraw na ako sa pension, ang i-withdraw ko lang, yun na pagkasundo naming mag-asawa, nga tithes in offering. Hawakan ko na. Ganon din yung sweldo ko sa aming company, itong Unifruity. Ganon din, kunin ko lang ang tithes in offering. All the rest, isubmit ko na kay Commander Julie. Ako naman, bahala na ako as the leading of the Holy Spirit kung sinong bibigyan ko. Okay? So, ulitin ko hindi na tayo obliged ngayon, but we must give willingly with a cheerful heart. Kasi, na-explain ko na yung mga previous na vlogs ko na the secret of blessing is when you give. Yung illustration ko, yung baso, tapos yung tubig na ganun, napuno yung baso, tapos tinakpan mo. Pag tinakpan mo, that signifies na hindi ka nagbibigay. Hindi ka nagbibigay ng tithes in offering, hindi ka rin tumutulong sa mga nangangailangan, wala ka nang matanggap na blessing. If you want to receive continuous blessing, i-open mo yung palad mo, magbigay ka sa mga pastors, ministers, priests, nuns, mga missionaries, para may makain sila. Kasi sila yung full-time na gumagawa sa spreading the word of God. Okay? So, where to give our tithes and offerings? Ang turo is dapat ibigay mo sa simbahan kung saan ka kumakain. What do you mean may kumakain? Kung saan ka, example, before the pandemic, every Sunday, magsimba ka doon sa simbahan na yun. Makinig ka sa sermon ba ng pare, pastor, ministro, dapat doon ka magbigay. Not some other else. Okay? Ang aking anak na si Julie Krista, so dito siya sa Cagayan de Oro nung una, mayroon kaming church na sinamahan, so doon kami nagbibigay ng tithes. Kaya lang nung nandun na sa US, si Julie Krista, nagsisimba na sila doon. So ang napag-aralan ng aking anak, na doon na siya magbigay ng tithes and offering sa mga churches na nila sa Washington. Pinapalo pa man siya ng pastor dito sa Cagayan de Oro. Wala. Hindi siya nagbigay kasi nga, kung saan ka kumakain, doon ka. Para yung nag-pre-preach sa iyo, yung nagpapakain, makakain din. Ganun lang yun. So, wag mong ibigay sa Okay? So, ganun ang ginawa ng aking anak. Okay. Sa akin ngayon, maraming nagtatanong, ano ka ba? Roman Catholic ba? Born again ka ba? Baptist ka ba? Ang sagot ko palagi is, generics ako. Wala na akong dinadalang brand name or wala akong permanent church membership para ang madala ko lang ang Panginoong Hesus lang at ang Bible dahil wala akong identity as a religion. Hindi ako kinakatakutan kahit sa ang grupo kasi nga wala akong intention na i-convert sila papunta sa aking religion. Ang religion ko lang si Jesus Christ at yung Bible. It's very effective. Nagiging open ang tao itong ganitong sitwasyon ko na hindi ako nagdadal. Kaya, yung tithes and offering namin na mag-asawa, hindi ko na ibinibigay sa mga churches. Offering na lang. Kaya lang yung mas malaki, direct ko nang ibinibigay sa mga workers. I've been in the mission field for so many years. Nakita ko, kawawa ang mga workers ng Panginoon. Madre ba yan? Mas okay ang mga ating kaparian sa Roman Catholic kasi mas malaking church ang Roman Catholic kaya may income sila. But yung mga madre, yung mga pastors, yung mga malilit na simbahan, kawawa. Lalo na mga missionaries na nandun sa mga liblib na lugar. Kaya ang ginagawa ko, ang leading ng Holy Spirit, i-direct ko na lang na ibigay. So, ilan ba? May 3 workers na working with the Muslim groups. Tapos may 2 pastor. So, ganun na lang ang ginagawa namin mag-asawa. Okay. May pamangkin ako, si Joy,
na takdan sa akin. Anong natakdan? She emulated me. Medyo malaki na rin ang kita niya kasi itong si Joy, natutunan din niya ang pagbibigay ng tithes and offering. Sa tingin ko, itong pamangkin kong si Joy, mas malaki na ang kita niya sa amin eh. Basta. So, kung una, yun, magbigay siya sa church, kailangan ang leading sa kanya, pipiliin na nila yung mga workers na nakikita nilang nangangailangan. Doon na lang nila ibigay yung mga tithes and offering nila. So, ganun po yun. The next question is, why? Bakit tayo kailangan pang magbigay ng tithes and offering? Para ba yung question ni Julie Krista na, anak, Daddy, hindi ba kayang pakainin ng Diyos yung missionary family sa Vietnam? So, the same question, bakit pa tayo magbigay? God does not need our tithes and offering. Sa Kanya ang lahat eh. Hindi niya kailangan yan. He is so powerful, pwede siyang magbigay ng pagkain, provision sa mga workers na gumagawa sa Kanyang kagustuhan. In any way, He can because He is sovereign. But, bakit pa tayo kailangang magbigay? Ang nakita ko, yung pagbibigay is an act of worship, pagsimba sa Kanya. Pag nagbibigay ka, nakita ko na you are declaring that all things belongs to God, and then wala kang blessing kung wala ang Diyos. Kaya pag nagbigay ka na, binawasan mo yung income mo, say 10%, nagbawas ka pa ng offering, binigay mo, para sa akin, that's a form of worship. So yun, maligaya ang Diyos kung nagbibigay tayo ng tithes and offering. Okay, there's a story. Isang farmer, nakaani siya, ang income niya is 1,000. Net income So, pininta niya yung 10% is 100. Okay. No problem. So, nagbigay siya ng 100 tithes niya. The following cropping season, tumaas yung kita niya, naging 10,000 na. So, magkano na? 1,000 na ang kanyang tithes. Okay pa rin. Ibigay pa rin siya. Yung pangatlong cropping, blines pa rin siya ng Panginoon. Naging 100,000 naman yung income niya. Nung kininta niya na 10,000, uy, ang laki naman. Sabi niya, Panginoon, huwag na, laki naman, 10,000 na bigay ko sa iyo. Huwag na lang. Okay. Nangusap daw ang Panginoon dun sa farmer na ito. Sandali. Okay. Magkwintahan nga tayo, sabi ng Panginoon. Yung lupa na tinatamnan mo, sinong gumawa niyan? Sinong may-ari? Ikaw o ako? Nag-isip yung farmer na, ikaw po, Panginoon. Okay. Yung kalabaw na ginagamit mo sa pag-araro, sinong gumawa niyan? Sinong may-ari? Ikaw po, Panginoon. Next. Yung ulan, yung init at ulan na nagpapabunga sa tanim mo, sinong gumawa ng init at ulan? Ikaw po, Panginoon. Ikaw mismo, yung lakas mo, yung buhay mo, sinong may-ari niyan? Ikaw po, Panginoon. O kung akin pala lahat, bakit magreklamo ka na yung 10% lang na ibalik mo sa akin, magrereklamo ka pa? Ayun, napahiya yung farmer. Yun na. Na-convince na siya, nagbigay. So, ganun lang yun. It's an acknowledgement that God owns everything, and then you're surrendering yourself to the will of God. Kaya magbigay tayo willingly with a cheerful heart. Hindi yung napipilitan. Okay? May mga grupo kasi dyan na compulsory. Sa ngayon pag hindi ka makapagbigay, nako, papalo upin ka, i-announce pa ata na hindi ka nagbigay. Para sa akin, hindi na maganda yun. Okay? Mayroon pa yung mga churches na pag bigay mo, pati pangalan mo, ibigay mo para mamonitor kung magkano ang ibinibigay ko mo. Para sa akin, hindi na yun. I have one model na napansin ko. Banggitin ko na lang itong Christ Commission Fellowship. Malaking simbahan na ito sa Pilipinas. Meron silang small group or D group, disciple group. Doon lang, yung mga D group leaders, tinuturoan nila yung mga D group members about tithes. Turo lang. And then, yung mga members naman, pag magsimba na sa Sunday, wala na.
yung church, hindi na yung magpapasa pa ng offering plate or offering basket. Wala na. Ang mga members ng CCF, out of their willing heart, paglabas ng worship service, lalabas na lang yan. Ilalagay na nila yung tithes nila doon sa box, sa malapit sa pintuan. Ganun lang. So, wow. Willingly, with a cheerful heart. And they're so blessed as a church. Ganun po ang dapat. Hindi yung pilitin mo pa yung members na magbigay. Kung ayaw magbigay, adi, grace naman tayo at saka we have free will. Okay. Then, when is the best time to give? Experience namin is when you are in need. That's the best time to give. Kasi kung abundansya ka, nagbibigay ka, hindi masyadong, nakakatat sa Panginoon. Okay. Example, sa Old Testament, yung kwento ni Prophet Elisha and the widow, wala nang pagkain ng propeta, pinapunta niyang Diyos doon sa widow na last na pagkain na nila yon, yung flour and oil, last na, kakainin nila. After that, mamamatay na sila sa gutom. So, nung kinausap ni Prophet Elisha ang widow na, sige lang, pakainin mo lang ako, magluto ka, then after that, God will provide. Nako, yung panahon ng tigutom na yun, hindi nagutuman yung widow at saka yung anak niya kasi yung last na pagkain nila, ibinigay niya sa propeta. Okay? Dito naman sa New Testament, ang Panginoong Hesus, mayroon siyang turo sa gospel na ang isang mayaman, nagbigay ng maraming pera. Ang isang poor widow, nagbigay ng sintimo, parang ganun, maliit lang na So, anong sabi ng Panginoon? Mas marami ang ibinigay ng poor widow kaysa yung ibinigay ng mayaman. Kasi yung mayaman, nagbigay siya out of his abundance. Itong poor widow, ibinigay niya na ang lahat. So, yun po. Ang pagbibigay, yung sacrifice ba, yung willing heart, yung love mo sa Panginoon. Ulitin ko yung experience ko na nagbigay ako ng 1 peso and 50 centavos. Naglakad ako pa uwi. That's the best giving that I have done to the Lord. 1.50 lang yun. Then yung wife ko, grabe yung mga testimony niya, yung walang pamasahe. Ito may naalala ko, mahilig ang wife ko ng mga jewelries. So, kwento ng wife ko, nag-attend siya ng isang prayer gathering. Kulang ang pambayad sa venue. Kasi convention, prayer convention, kulang ang pambayad. So, nakakaya sa organizer na hindi mabayaran yung venue. So, nag-ask sila ng sacrificial offering para mabayaran ang venue. Ang ginawa ng misis ko, kasi wala naman siyang pera eh. Ito yung panahon na naghihirap pa kami yung tight budget. Ang ibinigay niya ang kanyang earring. Na yun ang gustong-gusto niya, yung mga jewelries, ibinigay niya. So, anyway, siya na lang ang mag-i-detalye niyan. Meron pa yung nung magka-college ng aming panganay na anak, nag-ipon siya na ng pera para pag-college ng anak namin na panganay kasi mahirap magpaaral eh. Maliit ang sweldo namin, no? Kaya lang, dumating ang panahon na kailangan mission offering na naman, parang papuntang Hulo. Nako, ginastos niya binigay niya yung college fund ng aming panganay na anak. And we just trusted God to provide kung paano makapag-aral yung anak namin, yung panganay. Kasi binigay na namin sa Panginoon. So what's the result? Yung anak namin, nakapasa ng 3 scholarship. Isang UP Cebu, merong MSU Marawi, meron pang isang eskwelahan. So, scholarship, full scholar. Halos wala kaming gastos. So, ang pinili niya, MSU Marawi, na with allowance, yung anak namin. So, siya ang nag-iipon, kay may pagkakuripot din. Later rin naipon niya, binibigay sa mami niya. Ganun po. So, the best time to give is during hardship. Lalo na ngayong pandemic. Hindi na tayo nakakapagsimba. Kumusta ang inyong mga pastor, mga ministro? Kawawa naman sila, please. Kahit halos lahat nahihirapan na, ay challenge nyo, tignan nyo yung mga pastor nyo, ministro nyo ba, pari o baka pwedeng magbigay tayo para makakain pa rin sila. Kasi nga, full-time sila sa ministry. Okay? Next,
masakit na katotohanan, maraming Christians na naghihirap. Bakit? Kasi hindi sila marunong magbigay. Ano yung promise ng Panginoon? John chapter 10 verse 10. Ang sabi niya, I have come that you may have life and to have it abundantly. At sa promise. Bakit maraming Kristiyano ngayon na naghirap? Ang isang nakita ko is disobedience. Hindi, mga Kristiyanong naghirap, hindi marunong sumunod sa utos ng Panginoon, lalo na in terms of giving, boxer sila. Kaya hindi nila matanggap ang blessing kasi ayaw nila magbigay. So, yun lang po ang ma-share ko ngayon. Announcement, yun na, mayroon na tayong ads. So, nag-suggest si Cristito Torres na General, pwede ba yung vlogs mo medyo late-litin ko na lang kasi ang dami na daw ang daming mga advertisement. Kaya ito, 20 minutes na lang. Tatapusin ko na. Okay, so next week, Monday, bibili na ako ng mga PVC pipes. Iaakyat ko na doon sa Talandig Tribal Community. Sisimulan na natin yung first project ng Vlogging General channel. Kasi nagbigay naman sina Ren at Julie Krista ng initial fund. Dagdagan ko na lang ito from my savings. And pag may income ng ating channel, yun, makukumpleto yung ating project, water system ng mga Talandig Tribe. Yung reunion ng mga anak ni Dory, mga adopted namin, June 4. I think it's a Friday. Okay, so shout out. Fermi F15, Eva Orsal, Teresita Quinto, Ben and Aurora Laksamana and the whole family, Malo Oreo, Norberto and Salome Bello, Super Mom Channel, Charian and Charles Basalio, Cristito Torres, Rolly and Flora Riparip, Gina Estal, Fermi, Rinaldo and Luisa Arbel, Elmar Agustin, Ship Captain and Mrs. Bong Galit Macanas, Josephine Maala, Sidro and Jeneline Basalio, Sunshine Lorena, Rafael Oxuna, Tessie Macanas, Ordinary Family, Vine Simon, Romel Pidilino, Aurora Leonen Marquez, Mario Doctolero, Dean Cabanyero, Emi Kitua, Pastor Jaime Espina, Rosario Magpali, Sinaida Neri, Laflano Family, and Egbert Fernandez. Hindi na ako makagawa ng pangalawang video ngayon kasi magpahinga ko. Medyo humina ang katawan ko. Parang nasubrahan ata ng basketball. At saka nahanginan, nag-electric pan ako. So, one video lang muna ngayon. See you bukas sa next video.